Hello mga mi! Samahan nyo nga kami dahil pupunta tayo ng Macau. Mula sa Hong Kong, paano nga ba kami nakarating ng Macau? Third day nga namin sa Hong Kong at sa totoo lang, itong ginawa naming pagbiyahe sa Macau ay hindi katulad ng aming naiplano. Sobrang pagod nga kami sa paglilibot sa Disneyland bago nga yung araw na to, kaya tinanghali talaga kami ng gising. Ang unang plano talaga namin ay sumakay for free sa isang ferry papuntang Macau. Kaya nga lang dahil tinanghali kami, kailangan namin humanap ng alternative. Bago nga namin simulan yung araw ay tumawid muna kami dito papunta sa may 7-Eleven. Bumili na kami ng mga pastry kasi hindi na kami makakapag-breakfast. Ang bala kasi namin yan, sa Macau na lang kami kakain. Ang kinaganda nga dito sa hotel na pinagstayan namin, marami pong 7-Eleven at kainan sa paligid. At hindi lang yan, alam niyo bang sinwerte kami sa napili naming hotel dahil napaka-accessible niya when it comes to bus at MTR. At alam niyo ba, dito rin matatagpuan itong China Link. Ito yung bus company na magdadala sa amin papuntang Macau. Dito namin siya natagpuan pagtawid lang ng hotel at nakikita nyo kaagad yung St. Paul Ruins at dito nyo masasabi na ito yung papuntang Macau. Sa likod kasi ng hotel, meron ding China Link at yun naman yung papuntang Shenzhen ng China. Kung gagawin nyo nga yung katulad ng ginawa namin, I suggest na mag-book kayo ahead of time sa Klook app. Hindi lang dahil sa makaka-discount kayo, mas maiiwasan pa ninyo yung language barrier. Kung nag-book kasi kayo sa Klook app, makikita nyo kaagad yung QR code at yun yung ipapasa natin sa kanila at papalitan lang nila ng ticket. Yung ginawa pala namin ay nagtanong kami directly kung anong oras ang papuntang Macau. Balak talaga namin sa Grand Lisboa bumaba kaya lang wala nang magandang oras papunta doon at ang napili na lang namin ay bumaba ng Venetian. Pagkatapos namin bumili ng ticket ay tumawid kami doon sa bus na naghihintay. May attendant dito na magko-collect ng ticket nyo and sila mismo yung magdidikit ng stickers o magbibigay ng stickers sa inyo na nakalagay dito sa mga braso namin. Sakto sa oras yung pag-alis nila mga mi kaya dapat hindi tayo malate kung sakaling mang malayo yung hotel nyo dito sa may Prince Edward Station. Ayon sa mga chismis mga mi, 1.5 oras daw ang biyahe papuntang Macau. Yan ay kasama pa ang pagdaan sa immigration. Hindi naman kayo maiinip kasi lahat ng mga upuan ay merong tablet sa harap nito. Tapos mga ilang minutong biyahe lang ay dadaan tayo at bababa muna tayo dito sa may immigration. Since lalabas nga tayo ng bansa ng Hong Kong, kailangan natin dumaan sa immigration. Kung first time yung magmamakao katulad namin, napakaganda talaga na nag-book kami directly doon sa bus company or i-book natin siya sa Klook app. Nakita nyo kanina na kinabitan kami ng mga stickers, diba? Yung stickers na yun, pag nakita siya ng mga attendant sa loob ng immigration office, ay ituturo po sa inyo kung saan kayo papunta. Yung iba kasi mga mi dito pa bumibili ng ticket, kaya iba yung dinadaanan nila. Kapag may stickers tayo kagaya nun, ituturo po sa atin kung saan tayo sasakay. Tapos makikita na natin yung bus na sasakyan natin. Sometimes nag-iiba sila kung natagalan tayo sa loob ng immigration sa office. Pero sa amin mga mi, kung ano yung sinakyan naming bus kanina papunta sa may immigration, yun din yung bus na sinakyan namin para makatawid kami dito papunta na nga ng Macau. So ito na yung dinadaanan namin papuntang Macau. Ito yung bridge na nagdudugtong sa Hong Kong at Macau. Grabe yung pakiramdam. Sobrang saya ko nung nakita ko na yan at naranasan ko na yan. And finally, ito na nga, nakarating na tayo dito sa Macau. At kung nakikita nyo yung HJMB o yung tinatawag na Hong Kong-Zhuhai Macau Bridge, dyan naman po tayo bababa para tuluyan tayo makapasok sa Macau. So nung binaba na kami dito mga mi, marami naman kaming kasabay pero halos wala kami nakasabay yung mga Pilipino. Siguro dahil tanghali na yung biyahe namin. First time nga namin dito pero hindi naman kami naligaw sa loob ng HJMB kasi sinusundan lang namin yung mga signages kung saan dapat pumunta. Tapos nakita na namin yung China Link na sasakyan namin na bus pero nakaalis na yung unang bus namin na sinakyan. Kaya yung susunod na bus na dadating, doon kami sasakay. So bawal pala mag-picture or mag-video sa may immigration office at doon din sa may bus station kung saan tayo sasakay papunta nga doon sa Venetian. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko pero sobrang nag-enjoy ako sa pagtingin-tingin dito sa Macau. Papasok pa lang kami at nakikita ko pa lang yung mga ilang mga buildings. Nakaka-excite mga mi, iba yung pakiramdam. Pero sa totoo lang ha, magiging honest ako sa inyo, optional talaga tong pagpunta namin ng Macau. It's either mag-Ngongfing Village kami or mag-Macau kami on our third day. Pero sabi ni Ate Awuja, mas gusto niya mag-Macau. Kaya sinunod namin siya at hindi naman po kami nagsisi. So hindi mga nakakaalam mga mi, ang Macau po
ay tinatawag na Las Vegas of the East kasi marami ditong mga hotel na merong mga casino. And yung mga casino or yung mga hotel na yun, naging tourist attractions na rin siya at yun yung una nating pupuntahan. At kung napansin nyo po kanina, tatlong lingwahe yung nakikita natin. Yung una ay Chinese, yung pangalawa ay Portuguese, tapos yung pangatlo ay English. Kung bakit na merong Portuguese dito sa Macau, yan ay dahil na-colonize po ng Portugal ang Macau mula noong 1557. Tapos hinand over na lang siya sa China noong 1999. So kung tatanungin niyo ko kung bansa ba ang Macau or isang city ng China, I think it is part of China na merong sariling currency. Yung currency dito is pataka or Macanese pataka. Tapos ang value niya mga mi ay halos katulad lang ng value ng Hong Kong dollar. At yan kung mapapansin nyo, merong mga Chinese flag all over Macau. Kasi nga, this is China. At sobrang ganda talaga ng paligid ng Macau. Sobrang ganda ng mga building sa Macau. Kahit yung mga simpleng hotel lang, ma-appreciate mo talaga Wala siya. Talagang paglagyan yung salitang sobrang ganda kasi nga sobrang ganda, sobrang linis, and at the same time, nakaka-amaze talaga yung pakiramdam. Sobrang nakaka-amaze ng mga architectural design mga mi at hindi ko nga alam kung bakit hindi siya kayang ma-justify ng camera. Kahit ganong kaganda yung camera mo, hindi siya basta-basta ma-justify. So itong mga nakikita nyo dinadaanan namin, ito yung mga hotel na to. At ito rin yung mga casino hotel like City of Dreams, tapos yung Venetian nga, yun yung last stop namin. Yung Venetian pala, doon din yata ginanap yung isang mga laban ni Pacquiao. Hindi ako sure kasi ginugol ko lang. Bali tatlong magkakatabing hotel casino yung madalas pinupuntahan dito ng mga tourist mga mi para mga magpa-picture. Ito yung Venetian, Londoner, tsaka Parisian. So sa Venetian tayo bababa, pero mga mi, meron na yung mga connecting bridge papunta doon nga sa Londoner at sa Parisian. So yung Venetian from the word itself, Venice, Italy. Tapos yung Londoner from the word itself, London, nandun yung Big Ben. Yung Parisian naman, nandun yung Eiffel Tower. But before anything else, kumain muna tayo dito sa food court ng Kung Venetian. mapapansin Yung mga mi, hindi ko vinidyohan yung pagpasok sa loob ng Venetian kasi po casino area yun. And bawal po talaga mag-video sa casino area. Kung mapapadpad naman po kayo dito sa Venetian, ang una nyo pong pupuntahan yung food court kung gusto nyo pong kumain ng mas Just mura. like Any other hotel casino mga mi, meron po talagang mga mahal na restaurant at meron din naman po silang dedicated food court wherein meron doong mga pagkain na mas affordable nating lahat. At syempre, after kumain, outfit check, ayan, napakaganda nung CR, di ba? Parang lahat yata ay merong si Ate Awuja Munyo, hindi papatalo, meron agad siyang unang budol sa Macau. Ito yung gustong-gusto niyang itry doon sa Hong Kong, kaya lang hindi namin na-try kasi medyo marami siyang steps na medyo naka-Chinese pa kaya hindi namin siya maintindihan. But this time, mas understandable Kung hindi ko siya. Nagkakamali mga mi, siguro nasa 250 pesos yung halaga nito kasi depende kung ilang token yung kailangan na ihulog doon sa machine. So, ang pinili namin syempre yung times 3 lang or kaya times 2 At lang. ito na nga mga mi, masisilayan na natin kung gaano kaganda ang Venetian. Hango pala to sa Venice Grand Canal at ito rin yung naging idea or siguro inspirasyon dun sa nakikita natin sa BGC. Pwede ka rin pala mag-rent dito ng gondola ride katulad nung nakikita sa Venice, Italy at dadaan po yan sa mga ilalim ng mga mini bridge na nakikita nyo kanina. After nga namin mag-picture-picture doon ay dumiretso naman kami dito sa The Londoner, Macau. Sabi ko sa inyo may mga bridge na connected yung mga hotel na to, kaya hindi kayo mahihirapang hanapin. We decided na lang na mag-picture dito sa Big Ben at hindi na kami dumiretso doon sa loob ng Londoner kasi wala naman kami activity na masyadong gagawin doon sa loob. And then, we headed back naman papunta naman sa The Parisian. At habang naglalakad nga kami, eto may nakita kami mga koleksyon ng mga mamahaling mga bags. Parang everything in Macau looks expensive talaga. At ito na nga, finally nakita na namin yung papuntang The Parisian at ito nakita na nga namin si Eiffel Tower. Grabe mga mi, ang ganda niya. Ang ganda niyang tignan at yun lang naman ang gusto kong makita. Unfortunately, hindi na namin mahanap yung daan palabas papunta dun sa malapit sa Eiffel Tower, sa mismo doon na malapit para makapagpa-picture katulad dun sa Londoner. So, we decided to go back na lang and hanapin yung exit ng Venetian at pumunta na sa Senado Square. Sa totoo niyan mga mi, naligaw kami sa Venetian kasi hindi kami pwedeng basta-basta mag-exit sa kung saang exit dahil nga may kasama kaming bata. So, kailangan yung lalabasan namin is yung hindi kami dadaan sa casino.
casino. And finally, nung nakalabas na kami at nahanap yung exit, tumawid lang kami para sumakay na ng taxi. Nag-taxi na lang kami papuntang Senado Square. Sa totoo lang yan mga miss, dapat sa Senado Square talaga yung unang bababaan namin bago mag-Venetian and Londoner. Kaya lang, yung Venetian nga lang yung available nung time na pagpunta namin. Nang hinayang naman kami na sumakay sa ibang bus kasi bayad na namin yung papuntang Venetian. Pero ito mga mi, dito ko napatunayan na mas maganda talaga lagi yung plano ni Lord kaysa sa plano mo. Di ba sabi ko nga, plano namin dapat mag Senado Square muna bago mag Venetian. Kaya lang mga mi, pagdating namin dito sa Senado Square at magdidilim na nga, napakaganda po ng Senado Square sa gabi. As in, sobrang ganda. Nung nag-ask nga ako kay daddy na picturean ako doon sa tapat nung parang church and nakaharap ako sa mga lanterns, bigla pong bumukas yung mga lanterns. Sobrang na-amaze ako at sobrang, Diyos ko Lord, thank you so much. Kasi alam nyo, habang pinipicturean ako, nasaksihan ko talaga yung pagbukas ng lanterns and hindi ko talaga maitago yung saya ko at napatalon talaga ako. Etong mga lanterns na to, nung finally nabuksan na sila, sobrang ganda nila mga mi. Promise, hindi ko ma-explain kung gaano siya kaganda. Sobrang fascinating niyang tignan. Kaya doon ko talaga masasabi na sobrang ganda talaga ng plan ni Lord kaysa sa plano mo. Yung plano mo mas comfortable sa'yo, pero yung plano ni Lord mas maganda kahit uncomfortable at times. Bali ito mga mi, ito na yung tinatawag na Senado Square or minsan sa Google Maps ay Largo de Senado. Dito mga mi, marami kang masasalubong ng mga Pilipino kasi kadalasan minsan mga nagtatrabaho dito ay mga Pinoy. Bumili nga muna kami dito ng ice cream at milk tea para ma-refresh naman kami kasi nakakapagod talaga maglakad dito sa Macau. Para lang din siyang Hong Kong, grabe. Susuko at susuko talaga mga paa nyo rito. At ito mga mi, tipid-tip para mas makamura kayo sa pagkain. Kung gutom kayo, dumaan lang kayo dito sa may Senado Square kasi mayat maya may magbibigay sa inyo ng free taste. Lalo siguro kapag maaga-aga kami nakapunta rito, mayat maya talaga may mag-aapot sa inyo ng free taste. Para kahit bumili kayo o hindi, bibigyan talaga kayo ng free taste. Mula nga dun sa Senado Square, itong nilalakaran namin mga mi, ito naman yung papunta sa gusto kong puntahan. Ito yung St. Paul Ruins. Ayon sa aking mga research mga mi, yung St. Paul Ruins pala, yun yung wall ng isang Catholic church na dating pinakamalaking Catholic church sa Asia noong 17th century. Kaya lang na-destroy siya ng fire nung nagkaroon ng typhoon at yun na nga lang yung natitira is yung wall. Tapos noong 2005, officially sinama siya sa UNESCO World Heritage Site at isa siya sa 7 wonders of Portuguese origins in the world. And finally, nung nakita ko na siya, mangiyak-iyak talaga ako kasi sa picture ko lang siya nakikita before and isa talaga siya sa gusto kong bisitahin. I don't know why. Sobrang happy lang ng puso ko at wala akong paglagyan ng aking gratefulness at that time. And finally, we ended our day at bumalik na po kami sa Hong Kong. Mula sa Senado Square ay sumakay lang kami ng bus, yung 101X, papuntang HJMB. And then from HJMB, bumili kami ng bus ticket going to Hong Kong. And then from Hong Kong, sumakay kami ng bus papunta doon malapit sa aming hotel. Quick visit lang yung ginawa namin dito sa Macau. Actually, dumating kami ng Macau siguro mga 1 or 2 p.m. na. Pero sobrang sulit nung aming quick tour dito sa Macau. At kung bibigyan sana kami ng pagkakataon, I wanted to go back to Macau pero mas gusto kong direktang pumunta sa Macau so I can really explore more of Macau. Yun lang mga mi. Thank you for watching. We're back in Hong Kong.